Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng food stamp program ng ating Administrasyong Marcos mula DSWD. Sa taong ito ay nailunsad ang programang ito at nakapag-distribute ang ating pamahalaan ng iba't ibang rehiyon ng food stamp para sa ating mga kababayang kapuspalan. So yun yung ating tinungayang topic ngayon, hinggil doon sa food stamp na inilulunsad ngayon ng ating DSWD at Pangulong Marcos o Administrasyon Marcos. So nais ng ating Pangulong Marcos na itong walang gutom 2027 mula sa food stamp program nito ay maisagawa ng walang anomalya at ang ating mga kababayan ay matulungan sa kanilang kalagayan at walang magutom na Pilipino. Nais ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas at walang gutom sa ating bansa. Yun. So nasa 1 milyong benepisyaryo na kapuspalad ang nais matulungan ng food stamp program sa ating bansa na may 3,000 na card na ipamimigay sa bawat mga benepisyaryo para maibili ng iba't ibang mabili sa ayudang ito. So may mga iba't iba siyang pwedeng mabili na from that card doon sa mga accredited na mga store nila mula doon sa Kadiwa. So mga ilang buwan din ito na kredito sa mga mabibigyan ito mula pa noong July hanggang December. So sana nga ay yung taon-taon matulungan nila itong 1 milyon na ito na kapuspalad at taon-taon din ay nadadagdagan yung bibigyan ng trabaho. So hindi basta kung ano ba 1 milyon na tulungan nila ngayong taon na to, next year baka siguro mga 800,000 na lang yan. 200,000 na yung nabigyan ng trabaho. So bago mag 2027 yung 1 milyon na yon siguro mabigyan na lahat ng trabaho yun sana yung mga kapuspalad na yun na nasa loob ng food stamp. At gayon din yun na dun sa 4-piece na ating mga kababayan na ilang milyon din yun na yung unti-unti na bigyan na ng mga sapat na trabaho para sila ay makatayo na sa sarili nilang pagkayod at hindi na sila umasa doon sa ating pamahalaan at sila ay mabigyan ng ating pamahalaan ng trabaho o kaya ay negosyo. Either sila ay ma-employ doon sa mga kumpanya, ano man yung kanilang status, sila man ay may pinag-aralan o wala. Usually mga mga hindi sila graduates in college, even in high school. Usually nasa sa paloob ng pantawid ka pamilya. So kung ganun ang kalagayan at even ay mabigyan ng trabaho ng pamahalaan, yun nasa status na ganun na high school graduate, even though no right na nakapaloob sa pantawid ka pamilya, even yung binibigyan ng food stamp. So yun, siguro mag-iba pa yun, yung binibigyan ng food stamp saka yung nasa pantawid ka pamilya. So siguro magkaiba yun o anong differentiation ng dalawa na yun. So parehas lang sila natutulungan pero sana ay unti-unti nilang mabigyan ng trabaho itong mga nasa kalagayan ito na ating mga kababayan na nandito sa programang ito na walang sapat at kaukulang trabaho. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na ating nakalap na food stamp
program ng ating pamahalaan ay ating sinusuportahan ang programang ito ng ating Administrasyon Marcos at DSWD para sa social services. Ito mula sa ating mga kababayan na kapuspalad at ikahos sa pagkain na walang magutom at mabigyan sila ng makain. So yun. So sana ay sinusuportahan natin ito na yung mga kababayan natin na ganyan na hindi napasali siguro sa 40s ay mayudahan kung sila ay kapos doon sa pagkain. So ngayon, lalo siguro sali sa 40s yun kung talagang wala makain yun. So maaari yung mga ganong instances hindi kasali sa 40s yun para mayudahan ng food stamp. So bigyan din ng tingnan din yung programa na may kasali sila sa 40s at in the other hand ay yung number ng 40s at saka ng mga ganyang nasa kalagayan ng ganyan, unti-unti sila nabibigyan ng trabaho up to term ng ating Pangulo. Pilitin niya na mabigyan ng trabaho lahat yan. Sa gayon ay nakikita natin yung ating pagunlad na na-employ na, nagkakaroon na ng katuparan yung ma-employ yung lahat ng Pilipino at matugod yung karapatan ng lahat. Even though hindi pa maging standard yung salary at lahat employed sa minimum wage, mas mahirap kung below minimum wage. Yun ang problema doon. Kasi yung iba, mas maganda yung may inaasahan ka na gano'n kaysa doon sa petics ka, yung parang seasonal. So tatrabaho ka lang minsan, tapos may tenga muna. So medyo may gutom ka ron. So ngayon, kung diretso ka nagtatrabaho ka sa araw-araw, o meron kang buwa ng sweldo, so yun ang maganda ron. Kasi na malugi yung isang kumpanya. Pero kung tuloy-tuloy yan, ay secure ka doon sa iyong pang-araw-araw o buwa na mong pamumuhay. So yun. So suportahan ng libo na Pilipino ang ating Administrasyon Marcos sa mga programang ito na walang magutom na mga Pilipino mula sa mga hakbangin na ito at iba't iba pang social services. At higit sa lahat ay ang mga programa nitong mabigyan ng administrasyon ng full employment ang lahat ng mga Pilipino. Nagpasa na rin siya ng batas para dito mabigyan ng trabaho ang Pilipino o ito yung Trabaho para sa Bayan Act na Republic Act 1168. So makapagpasa na rin naman sa ating Pangulo Marcos para magkaroon ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino at yan ang pinakamagandang mangyari na hindi na sila nasa sa ilalim ng police at saka ng mga ganyang klase ng mga food stamp, kundi sila ay may mga trabaho. So lahat ay walang problema tayo doon sa ganung klase ng mga may magugutom or may mag-iikaw sa buhay. Ngayon kung mayroong mga nagiging malnourished, siguro ay may problema siguro sa pamilya at iba't ibang mga siguro ay mga maltreatment, mga ganun. So ngayon yun yung hahanapin ng gobyerno at ng DSWD para matulungan nila ng mga iba't ibang bagay para mahango sila sa ganung klase ng mga problema sa pamilya na mga anak ay naging malnourished o yung mga anak ay umabot sa punto ng mga ganun. Kaya dahil siya ay naging biktima ng maltreatment in the family or either iba't ibang cases. So siguro ganun lang mangyayari sa lipunan kung lahat may trabaho, di ba? So makapagpapamilya yung isang tao o makapamumuhay mag-isa with the minimum wage. Kaya lang yung minimum wage natin, kung titingnan natin, hanggang ilan lang kayang buhay no? Hanggang 2 anak lang siguro. Either yung single nga, kung magastos ka rin, may kulang pa. So ngayon, kung yung minimum wage mo medyo matipid ka, mapagkasya mo doon sa, halimbawa, 2 kayo mag-asawa, may trabaho, so kung may anak ka, mabubuhay mo. Pero talagang ikaw pa rin. So kaya kailangan standard yung sahod na yung isang tao makapamumuhay ng standard, kaya niyang bumuhay ng isang pamilya kahit ikaw lang yung breadwinner. At yung babae, andun sa bahay niyo, kung 2 kayo, mas magaan sa inyong 2 yung pamumuhay, di ba? Kung standard yung salary, lalo na kung mag-isa ka, kung ayaw mo mag-asawa, so mas may enjoy mo yung pamumuhay mo mag-isa doon sa standard salary. Pero kung may pamilya ka,
syempre mas malikaligayahan mo yung pamilya mo para ibuhos mo lahat doon. Hindi yung mag-isa ka, lubos-lubos ligaya ka, di ba? So, maging kaligayahan mo na lamang doon yung pag-igawa ng pamilya. Yung pamilya mo, syempre, dumibubuhos lahat yung pinaghirapan mo. So, malaking bagay ang social services na ito habang ang pagbibigay ng trabaho sa lahat ng mga Pilipino mula MSMEs at iba't ibang employment ay sinasagawa na rin ng pamahalaan. Hindi naman agad-agad mabibigyan ng lahat ng trabaho na decent job o mula minimum wage o standard wage and living, kung kaya't ang ibang kapuspalad na hindi nabibigyan ng sapat na trabaho ay matulungan muna sa pamamagitan nito at kakiban nito ang iba't ibang social services o benepisyo ng pamahalaan para sa bayan like free education, health. So yun yung nabibigyan libreng serbisyo pa ng ating pamahalaan. So ngayon kung halimbawa yung mga yung unemployed ngayon, gano'ng karami yung unemployed at saka underemployed. So ngayon, yung mga nasa kalagayan na yan, kung sila ay yung iba ay yung mga unemployed at yung mga underemployed na maabot sa 4 piece, saka yung iba nasa ganyang food stamp. So unti-unti mabibigyan ng trabaho sila. So ngayon, kung yung mga hindi agad nabibigyan ng trabaho, dito muna sila, 4 piece muna sila at saka food stamp para sila matulungan. Kasi yung sa food stamp maaari na sa hindi napapasabi nga yan ating nabanggit kanina doon sa sa 4 piece. Pero kung tutusin dapat isali sa 4 piece kung sila ay naroon na sa ganung klaseng kalagayan na sila ay may problema doon sa pagkain nila. So kaya sila dapat pauwitaan, ganun, diba? So aside from food stamp, may 4 piece pa na social services ang ating pamahalaan para sa sustainable assistance to low income families. Yun nga, yung 4 piece para doon sa low income family na below minimum, underemployed, para masustain. So sustainable kasi rin yung kaya lang bababa rin yun, nasa 500 lang. Siguro sa susunod ng mga panahon gawin na 1,000 ng ating pamahalaan yan, bawat pamilya, para at least sila ay mabigyan ng sapat na ayuda. So kahit pa paano yung 1,000 makakarao sila doon sa bigas, ulam, o kaya yung 500 plasan nila ng isa sakong bigas siguro pagdating ng ilang panahon. So magandang bagay na yon na instead na 1,000, halimbawa 500 pesos na ayuda dun sa mga 4 piece plus bigas, isang sakong bigas buwan-buwan. So sana boses natin yan, magabayan kayo, ganun yung ibigay muna dun sa mga ganun 4 piece. Makakarao sila dun sa bigas plus 500 pang ulam, di ba? Mga ganun. So aside pa yung mga binibigay na pagpapaaral dun sa mga kasi hindi sila mabigyan ng trabaho ng ating pamahalaan. Kung instead mabigyan mo sila nung 500 plus bigas, bigyan mo ng trabaho, hindi naman mabigyan ng trabaho ng pamahalaan. So ngayon, nandun yung iba sa office, yung hindi mabigyan ng trabaho na sapat, yung decent job na tuloy-tuloy. Kung ganun muna kalagayan, ganun na muna siguro ang gawin. So tingnan din natin Pangulo Marcos kung magagawa niya yan, mapag-asawa niya yung bigas at saka yung 500 sa 4 piece. So hindi yung ngayon kasi ginagawa niya, binigyan niya ng bigas yung nasa 4 piece plus yung nasa 4 piece kasi kung mas nabibigyan ng ayuda ng 500. So ngayon binigyan niya ng isang sakong bigas yung nasa 4 piece. So gawin ng yung mandatory para natulong dun sa mga mapapa-enroll sa 4 piece na sila ay may isang sakong bigas. So tingnan din natin Pangulo next year kung makakaya ng budget. Sabi, ang laki ng budget ng DSWD naman So siguro ilang milyon din yun. So doblein na lang siguro para dun sa, siguro makakamura naman dun sa bigas kung bibilihin ng yun para ibabangahagi nila doon sa 4 piece. So bigyan nila ng pagkakataon ng mga ganun para sila ay pansamantala na natutulungan. So at pag iba yun din lalo ng pamahalaan na sila ay ma-employ kasi walang ibang aasahan yung mga tao kundi yung pamahalaan para ma-employ sila. At walang pamahalaan kung paano itong mga nasa 4 piece na to, paano sila tatayo sa sarili na siyempre turuan nila magtrabaho yan from TESDA at iba't ibang mga kung paano nila ng trabaho. Yung iba kasi mga kumpanya nag-train sila ng mga tao para maging empleyado nila. Pag yun ang maganda sa ibang kumpanya. So yung
kung halimbawa kung gusto naman nila mag solo dun sa negosyo, SMSE halimbawa yung micro, turuan nila na mag-ano sila, kung paano sila mag-negosyo. So yun ang gawin ng pamahalaan doon sa nasa 40s. Sa ngayon, unti-unti, taon-taon yan, makikita natin yung reduction. Hindi na dadagdagan, dapat nababawasan. Ibig sabihin, nabibigyan ng trabaho ng ating pamahalaan, yung mga nasa 40s na yan. Hanggang sa tuluyan na masira out yung 40s, lahat may trabaho, diba? So yung concentration ng tulong ng gobyerno doon sa iba't ibang sitwasyon na kagaya na nabanggit natin ito. So maliban sa pamahalaan, ang mga negosyante sa bansa ay magtulungan na mabigyan ng trabaho ang lahat ng Pilipino with government para sa lahat para lahat may trabaho at may mataas na sahod o standard na sahod. Sa gayon ay tataas din ang ekonomiya ng bansa at lahat ay makakumuhay ng maginhawa at wala mahirap kung matutulungan na maibigay at matugon ang karapatan-tao ng bawat Pilipino. So dapat whole nation approach ang pagtutulungan na makamit ng lahat ang human rights. So yun. So sana para matugon ng human rights, kailangan din natin ng whole nation approach. So hindi lang sa government yung magbibigay. So yung mga negosyante na sila ay pinalad na makapagpalago ng negosyo, so yung mga association yan kahit sa lokal na pamahalaan at saka doon sa national na mga malalaking negosyante, sila rin naman ang kumukontrol ng mga sahod at ng ekonomiya. So ang gawin nila with the government, tingnan nila mabuti kung paano nila makapag-bulunsan sila na magbibigay ng trabaho sa lahat, may employee nila or else something else na may bibigay nila. So malaking bagay yun kung aside from do sa bawat kumpanya na nakapag-expand sila na maraming tao. So kung makatutulong sila, kung halimbawa kung taon-taon makapag-employ sila na napakarami, magandang bagay yun para may bigay yung karapatan ng mga mamamayan na at least magkatrabaho lahat from the minimum wage hanggang sa makamit yung standard. Kasi kung maiisip din ng ating mga malalaking negosyante yung standard, hindi yung mas lalong gaganda yung ekonomiya natin kung malaki yung sahod ng mga tao, hindi yung kumpanya lang yung makatulong doon sa produksyon o doon sa kita ng kumpanya. Dahil sa kung ang lahat ng tao mayroong pera sa bulsa, marami yung ibibili. So mas malaki yung ilog yung pera mo kaysa doon sa minimum wage lang. Kasi lahat may trabaho, may mataas pang sahod. So ngayon ay makakakup up yung mga kumpanya dyan na mas malaki yung kanilang magiging income dyan, or else sila ay kahit pa paano kung mabawasan man yung income nila ng konti ay nakatulong sila na mabigyan ng may makain ng lahat ng lipo ng Pilipino. At napakagandang bagay yun at hindi tatanggalin ng Diyos sa kanila. Ang kanilang mga kumpanya mananatili sa kanila yan sapagkat sila ay nakatutulong sa kanilang kapwa-tao. So ganun yun, may mga kumpanya kasi na hindi nagtatagal. So maaaring batin ang sitwasyon sa biyaya ng ating Panginoon. So magpasalamat tayo sa Diyos at Kristo Jesus sa biyaya na naiibigay sa atin at ating idalangin na mapahusay na ang ating ekonomiya sa ating administrasyon. So masalamatan natin madala Panginoon Diyos sa biyaya pinagkakalob sa atin naman yung ating sitwasyon ngayon, at sana patuloy tayong pagpalain na tayo ay makapag-linang pa ng ating kapaligiran para tayo ay umunlad at yung ating kapaligiran ay patuloy na tulungan tayo ng Panginoon Diyos na ma-retrieve at ito pag-ibayuhin niya na tayo ay maging produktibo rito na kung saan ay nasisira na nga yung ating kapaligiran dahil nga doon sa mga tao na mga balasubas doon sa kalikasan. So yun ang problema ron. So climate change, ilan yung yayaman, pero kung nasira yung kalikasan, akala mo mayaman ka na, pagbalik sa iyo ng kalikasan tapos din, di ba? So masisira din yung pinagpangura mo dahil babagyuhin ka, babahin ka, yun, di ba? Yun ang problema doon kapag bumalik nga yung sinasabi ng dagok na nga ng climate change. Kabilat baha din,
apektuhan ka rin. Pero kung hindi ka sa nauna sa kalikasan, patuloy ka doon sa pag-unlad mo. So, sa ibang impormasyon na ating nakalap ay itong issue ng nawawalang mga environmental activists na sina Atamano at Castro, na kung saan ito ay ngayon ay nailitaw na nga at sila ay nasa piling na ng kanilang pamilya, ay humihingi ng protection sa Supreme Court ng protective writs from the State Security Agents o writ of amparo at Handis Data at Temporary Protection Order na nangangalab di umano ang kanilang buhay, kaya nila hiningi ang petition na ito at nais nilang mabigyan sila ng right to privacy, etc. So yun yung kanilang sitwasyon ngayon, na ito na issue na sila ay humihingi ngayon ng protection ng ating Supreme Court. So sana ibigay yun ng ating Supreme Court at ng buong pamahalaan natin Pangulong Marcos na itong mga kawawang mga aktivista, environmental activism naman ay nadakip at napaghinalaan na sila ay kaisa ng CPP-NPA o mga Reds. So ayan, ay issue nawawala. Buti nilitaw pa sila. So ngayon ay ang naging issue ay sila raw ay labdak, mali yung paratang at hindi sila sumusuko o sila ay miyembro ng CPP-NPA. So ang ating boses dito sa issue nito ay magpatawad na lamang siguro itong ating mga environmental activists sa ating persa ng pamahalaan. Bagamat kahit bigyan pa sila ng protection order, patawarin na nila itong ating mga persa ng pamahalaan na dumakip sa kanila na ayon sa mga ito ay mali ang paratang sa kanila na sila ay mga Reds. At magpasalamat sila dun sa ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo na sa pagbibigay na ng pagkakataon sila ay hindi nagawa ng masama nitong mga state forces. So ang ating boses sa ating military naman o state forces mula NTML o PAMAL na itigilan na itong dalawang aktivista at wag nang ipagpilitan ng mga Reds itong dalawang ito. So tanggapin nila na mali ang paratang nila at pagdakip at paghuli sa kanila. So tigilan na lang nila, huwag na nilang habulin ba kung anong gusto nilang yan. Yun namang mga aktivista dalawa, patawarin na nila, huwag na nilang sampahan ng kaso yung mga militar. So magkasundo na lang silang dalawa at huwag na lang sila magsampahan ng kaso. Pero bigyan pa rin ng protection order na ating Supreme Court yung dalawa for the safe purposes, para at yung mga safe forces tigilan sila at respeto yung karapatan ng mga aktivista at huwag na silang pag-isipan pa. So magkasundo ang bawat panig na kalimutan na ang lahat at magpatawaran na lamang sila, maliban sa mga ito ay tigilan ng ating pwersa ng pamahalaan ang pagdakip ng maling pamamaratan at lalo na at isalvage yung mga nagpaghihinala ang Reds o CPP-NPA. Maraming missing na mga aktivista at state forces yung pinaghihinalaan na dumudukot sa mga ito. So sana yung magpatawaran na yung dalawa, magkasundo. So wag na sila magsampahan ng kaso. Tigilan ng pamahalaan yung dalawang aktivista na environmental activist pa naman na yun. At sila bigyan ng protection pa rin ng ating pamahalaan. So pangalawa ay yung ating state forces pamahalaan. So tigilan din nila yung pagdakip o paghuli ng mga pinaghihinala aktivista at red tagging na sila ay miyembro ng CPP-NPA, lalong-lalo na kung salvage nila o extrajudicial killing. So sana wag ganun. So kung wag nilang wag kung sino man yung napaghihinalaan, daan nila doon sa mas pamamaraan at hindi wag nilang hulihin yon na pag magiging missing, hindi na makita sila. Wala na maaari na doon sa kanilang kampo o sa mga safe houses nila or sila ay pinatay na. So yun ang mabigat doon. So sana ay yung pagharap ng ating pamahalaan ng CPP-NPA ay supili ng ating pamahalaan na nagpapairal ng patas na hustisya at karapatang pantao o IHL at legal laban sa mga rebelde, particular itong CPP-NPA at hindi
pagdiskitan ay mga aktivista na maghinala sa kung sino-sino at mag-red tagging, etc. So ganun, sana ay yung ating pamahalaan facing insurgency, CPP, PNDF o sino mang mga nagre-rebelde sa bansa, sana ang ating boses sa kanila with Lives of Mother Mary, magabayan kayo, ay supilin sila according to the law, legal. Pangalawa, IHL, respeto yung IHL o yung CARIL, Comprehensive Agreement of yung respect to the international humanitarian law, at saka yung human rights na respeto at fair justice. So ganun dapat sana kayo magpairal ng batas, peace and order against insurgency, at huwag idamay yung mga inosente o mga walang kinalaman dyan, lalo na mga aktivista. Usually na-target nila yung aktivista kasi syempre nagbuboses sila sa pamahalaan na pagbabago, nagbuboses sila pamahalaan, maraming politika ang gusto nila. Marami kasi may politika dito sa ating bansa. So ngayon ay yung pagkasa boses, yung iba na nililink kasi nga may mga red tayo, may mga rebelde. So nalilink sila ron, lalo na yung rebelde, tapos yung magkasa boses, para sila ng pananaw. Itong isang nagkasa boses, legal, gusto nila maging sosyalista o komunista yung bansa. Para sila nung rebelde. Pero hindi sila kaisa nun. Sila ay nado sa legal. So hindi sila dapat magdidiskatan. Usually, pinupuntiriyan at ginagawa nila ng red tagging, nalililig sila doon sa kaparehas nilang doon sa mga rebelde na parehas nung pananaw, di ba? So mali yun, kasi dapat ang kanilang targetin yung mismo nasa yung mismo CPP and PNDF, yun lang yun, hindi yung mga nasa legal. So yun dapat ganun, at para walang inosente na nadamay. So kasi usually kasi kung susundin mo yung IHL, hindi mo pwedeng banatan yung yung horse de combat, yung mga civilian, lalo na inosente. So ngayon yung miyembro ng mga halimbawa CPP and PNDF, kung yan ay horse de combat or yan ay nasa civilian mode, hindi mo pwedeng patayin ganun yun. Dahil sa civilian yun at pinapatay lang yung mga may armado. O yung iba nga ginagawa nila, siniset up, pinalalabas nila may armado. Kagaya nung latest ngayon, mayroong sa Negros daw ata yun, yung 6 na medic ng talaga sila, red fighter talaga sila, na kaya lang nasa medical sila, medic ng nasa reds, live sila ngayon, walang armas. So ngayon, anong nangyari, naka-tricycle, inupakan sila ngayon ng mga sundalo according to the payag ng mga doon sa payag doon sa mga ganong sa sitwasyon na yon. So ngayon, according to military naman, full pack yung mga yon. So kaya binanatan. Hindi on leave sila ngayon, mga medic na on leave na mayroong buntis pa naman yung isa. So parang 6 yung nadaling nila, yung isa president driver. So yung mga ganon, mali yung pagsupil na ganon kasi massacre yun. Dapat nasa state of may kakayanan lumaban. Ibig sabihin full pack, may mga baril kahit may iksi pa sila, diba? At hindi sila sisetapin. So maging makatotohanan yung AFP at saka PNP in enforcing the law against insurgency. Dahil nga dapat sila huhulihin mo na talagang kung lumalawan, mayroon talagang sila ay danger, armed. So yun ang babalatan mo according to the labanan ng dalawa panig. Pero kung yan ay lalo na doon sa nasa nasa town proper. So ngayon kung yan ay non-combatant, walang armas, so force combat matatama ituturing para mga may sakit, para mga nakaratay, mga ganun, mga walang laban, ika nga, ay hindi po pwedeng upakan, diba? O lalo na yung mga aktivista na nagkasabos din sa pangal, nababanata, nahuli yung gano'n, diba? Ang hihingalaan mo. So bawat, at tapos yung salvage mo, diba? Kung sa raspahan nga, pwede ba natin yung mga walang armas, di ba? Sa raspahan na halimbawa, pinpoint ko talaga EPA. Ang problema, non-combatant siya, papatayin mo. Di ba? Huliin mo siya, iharap mo sa hustisya para kung talagang EPA siya at pakulong mo. Ganun lang kasimple yun, pagpapalagot, di ba? Ngayon, kung pwede mo rin naman siyang i-under nung ating clip, o yung pagpapatawad ng ating pamahalaan, di ba? Merong ganun na yung proseso at hindi yung dadaanin mo sa ganun dudukutin mo tapos may papapatayin, di ba? Yung mga ganun mga bagay. So
So sana ay maging accountable at i-enforce yung law ng patas. Wag sundin yung IHL at legal. Walang hokus-pokus, walang abusive. So wag gumamit ng mga pang-abuso hakbangin in facing insurgency. So daanin ito lahat sa legal nga nasabi natin pamamaraan na legalidad na ginagawa ng ating pamamaraan. So ngayon yung NTF, LCAC, yung kanyang leader na dalawa, si Badoy at saka si Panglade, yun. Dinisisyon na ng Sandigang Bayan na sa pangarentagin nila, pati sila, di ba? Kaya napangaralan lang sila dahil mababa yung tensya eh. So ngayon, sana yung buong NTF, LCAC, mapangaralan sila na huwag sila mag-retagi at lalo naman ganun. Huwag na suportan yung mga maling hakbangin. So maging nakatotohanan. So magabayin din yung banda na Santa Maria dyan. Dahil hindi rin nyo rin malulusutan yung Diyos kahit kayo ay nagpaka-abuso sa ganyan. May Diyos tayo na maaari din tumupil sa inyo kung kayo gagawa ng hindi mo. So buti nga yung Diyos ay binibigyan ng pagkakataon yung pamalaan para doon sa kanilang trabaho. Eh kung sila yung gagawa ng hindi mabuti. So sana bumubulusok yung mga anghel para supilin kayo, di ba? Kung gano'n, di ba? So kung talagang yung Diyos sa pahawakin natin ng mga mahala, di ba? So walang tao na mga problema dun sa mga kawatan at mga abusado, di ba? So sana yung pagtanggol ng ating pamahalaan, yung pagtatanggol na talaga nasa sa mabuti. So ating pinasasalamatan ng banal na Panginoong Diyos, Jesu Cristo at Mother Mary. Gayon din itong mga anghel ng kalikasan, yung mga angel of virtues. Itong dalawang aktivistang ito ay inilito pa ng ating pwersa at itong pwersa ng pamahalaan ay nagabayan sa mahusay na hakbang. Sana nagabayan nila yung ating pamahalaan, yung ating banal na Panginoon Diyos. Nailitaw nila yung dalawang ito. Mahusay ninawa nila na yun kasi kung lalo nila pinalalala yung labanan ng insurgency at pagiging abusado nila kung pinatay nila yung dalawa na yun at missing na naman. So yun. So sa ngayon maraming record pa na missing na mga aktivista at yung ding mga mismong mga Reds mismo na ayun nasa poder ng military, iba buhay pa raw. So sana ikulong niyo na lang na maayos yun na nalalaman ng lahat at yung wag abdakin sila, tago para mga ganon. So ang gawin dahil yung proseso, ang most ng proseso natin. Bastang proseso ng ating pamahalaan at hindi daanin sa abuso at bangin. So maliwanagan ni Mother Mary ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino. At talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumuhay tayo ng payapa at maulan at higit sa lahat ay may kaligtasan spiritual. So yun, muli tayo patuloy na magabayan ng ating banal na Santa Maria mula Panginoon Diyos, Panginoon Jesu Cristo, Espiritu Santo sa pagsubok banal na Santa Maria, mga kailang kalangitan na tayo ay pagliwanagan, gabayan tayo sa tayo ay pasunod sa mabuting balita, ipamala, makamahala ng mabuti yung mga may sumunod tayo sa pamahalaan. Sa ngayon, mamumuhay tayo ng maulan at may kaligtasan spiritual. Yun, muli sana napagsabon sa naman ang human rights promotion sa ligong ito sa karapatang tao as isyong ating tinunghayan at ating tinakil sa hapon at linggo ito. Magandang hapon sa inyo lahat at gandasyon.